Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest survey ng Pulse Asia. Sino-sino yung 12 senators na pumasok sa Magic 12. Ang survey ito ay ginanap January 18 to 2025. So ito post ng Voice of Filipino, isinare niya ang News 5 Digital. Okay, bago ko basahin ang resulta, matatandaan natin mga 2 weeks ago siguro, sa convention ng Partido Federal ng Pilipinas, ang Pangulo, sinabi niya na ang kanilang adhikain is 12-0. Kasi ang pinakamagaling, pinakamalalakas daw na kandidato nasa kanila. So 12-0. So ano bang imposible? Paano ka magkaka 12-0 sa isang honest, orderly and peaceful election? Pwede ba 12-0? So ito, survey ng Pulse Asia, isa sa mga credible, pinagkakatiwalaan ko na survey group Pulse Asia, wala. So, tignan natin ilan sa administration candidates ang pumasok. Okay. So, number 1 pa rin, Congressman Tulfo, 62.8%. So, very consistent. Pumapangalawa, Senator Bongo. Wow, Malasakit Center. 50.4%. Pangatlo, Tito Soto, 50.2%. Pangapat, Ben Tolfo, 46.2%. Panglima, Pia Cayetano, 46.1%. Pang-anim, Senator Bong Revilla, 46.0%. Pang-pito, Senator Amy Marcos, 43.3%. Pang-walo, Ting Lacson, 42.4%. Pang-siyam, Willie Revillame, 41.9%. Pang-sampo, Senator Bato de la Rosa, 41.2%. Pang-11, Mayor Abby Binay, 41.1%. And number 12, Manny Pacquiao, 40.6%. So, yun po ang Magic 12. So, ilan ang pumasok na tagalabas? Yung hindi kasama sa bagong alyansa. Bongo, Willie Revillame, Bongo, Ben Tolpo, Willie Revillame, Bato de la Rosa, 4. Pwedeng panglima si Senator Amy. Bakit? Wala na. Identified na si Senator Amy na alyado ng mga Duterte. Diba yung sa impeachment, merong mga suggestion na dapat i-inhibit o wag isama sa impeachment trial ang 4 na senador na kilalang-kilala pro-Duterte. So, sino yan? Yun. Bongo, Bato, Padilla, Senator Amy. Kaya, to me, considered ko na si Senator Amy na lumabas na siya sa administration ticket more on independensya or pro-Duterte. Kaya, ang resulta dito is 7 lang ang pumasok sa kanila, 5 ang taga-labas. So, paano yan? Paano nila gagawin na 12-0? Yun ang delikado. Kung tutuhanin nila yung 12-0, I don't know anong gagawin nila. Kaya bantayan po natin ang ating mga balota
sa eleksyon sa Mayo. Okay. Ito pa, hindi pa na-factor yung impeachment ni VP Sara. Kasi January 18 to 25, wala pang impeachment na nangyari. Ngayon, in-impeach nila si VP Sara. Ano sa tingin nyo ang sentimento ngayon ng karamihan? Lalo na yung 32 million na bumoto kay VP Sara. Ang sentiment niyan is para maligtas natin si VP Sara, iboto natin ang mga kandidato na i-endorso ni PRRD. So, to me, ang tingin ko ngayon, dahil sa ginawa nilang impeachment ni VP Sara, mas lumakas ang kandidatura ng mga aliado ni PRRD. Kagaya ni na Attorney Vic Rodriguez, at Congressman Marcoleta, sino pa yung mga aliado nila? Bundok, Hinlo, Willie Ong, Pastor Kibuloy. So, palagay ko, marami pang magbabago itong survey result na ito. Hindi pa ito, baka abutin niya ng 6-6. So, importante mga kaibigan, ngayong nandyan na yung impeachment, importante na maraming mananalo na senador na tutulong o boboto ng acquittal ni VP Sara. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, bago ko i-finalize, ito bang senador na ito boboto sa acquittal or conviction ni VP Sara? Yun ang una kong tatanungin. Of course, tatanungin ko rin yung kanyang kapasidad, na yung galing, yung puso niya, yung kanyang kakayahan na maging senador. Yan ang kan. Kaya importante yung maproteksyonan natin, mapanalo natin si VP Sara sa impeachment kung ang hahawak sa kanyang kaso yung 20th Congress. Okay? So,